Ang Philippine Embassy sa Israel ay pinapayuhan yung ating mga kababayan na sabi niya ay maging listo at iligtas yung kanilang mga sarili diyan sa kanilang mga kinaroroonan tahanan sa Israel sapagkat yan po ngayon ay isinailalim sa essential activity status. Ano ba ibig sabihin yan? Simula ngayong araw ang Israel ay nasa ilalim ho ng essential activity status, EAS. Ano mga kaibigan? Simula ngayong araw, kasunod ng tensyon ng Israel at Iran. Yung embahada ay pinaalalahanan yung ating mga kababaeng Pilipino na maaring nanonood ngayon through their cellphone, through internet, na sabi nga ay lalo na sila ay na-issuehan. Dapat they issued na mayroong IDF, Home Front Command, kung saan sinasabi ho itong nag-issue ng pabala na yung kanilang bansa ngayon ay nandiyan ngayon sa status na yan mga kaibigan. Essential, dun sa under essential activity status, mula alas 3 ng madaling araw, ngayong araw, kanina, until 8 p.m. of June 14 tomorrow. Sa ilalim mo ng essential activity status, yung mga eskwela o klase ho dyan sa nasabing bansa ay suspendido sa buong Israel. Lahat ng uri ng pagtitipon ay pinagbabawal. Siguro kahit birthday, bawal mo na sila mag-imbita ng mga bisita. And maging ang trabaho nila ay suspendido. Parang tumigil ang ikot ng mundo sa Israel, no? Except do sa mga nagbibigay ng essential services. So mariing ipinapayo ho ng Embahada ng Pilipinas sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino sa Israel, manatili lang sa loob ng inyong mga kinaroroonan ng tahanan, dapat maging handang pumasok sa shelter, safe room, at sabi ngayon, huwag makasakali na maging matalas ho kayo pag may mga tumunog ng sirena. Sapagkat yan ay babala na maaring may missile alert o missile attack na mangyayari. Alam niyo naman ang Israel, pamuso yan sa mga missile attack. At magulat na lang kayo, huwag naman sana kayo mapunteriya. Pero kung panananiwalaan natin yung prinsipyo na lahat ng pangyayari ay nakaguhit na ho yan mga kaibigan, wala kayong dapat katakutan. Sino ba namang nilalang nakaligtas sa kalawit ng kamatayan? Wala. Lahat ho ay dadating at dadating dyan. Kaya bagay na din natin dapat kinatatakutan. And maging prepare lang. Physically, mentally, emotionally, and ganun talaga. Tayo naman lahat nakikiraan lang sa mundong ito. Yung nangyayaring yung gera, kung sakaling magtuluyan, siyempre nababahala din tayo sa kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipinong narariyan sa bahagi ng Israel at Iran.